Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo sa isang kung fu master na nagngangalang Yuan, na dinala ang bagong estudyante na nagngangalang Qinbo sa Shaolin Temple. Ipinakilala niya ang batang lalaki sa isa pang estudyante na si Junbao, at inutusan siyang ituro sa kanya ang tungkol sa Code of Conduct ng templo. Pagkaalis ng master, tinawag ni Junbao si Qinbo bilang isang junior. Gayunpaman, iginiit ni Qinbo, na mas matangkad at mas matanda sa kanya, na tawagin siyang senior. Sa sumunod na eksena, makikita sina Junbao at Qinbo na nagwawalis ng sahig, nang marinig nila ang isang grupo ng mga estudyante na nagsasanay ng kung fu. Sumilip silang dalawa sa pinto, at ipinahayag ni Qinbo na kaya niyang malampasan ang mga ito kung bibigyan siya ng pagkakataon. Sa sandaling yun, lumapit ang isang senior na estudyante at inutusan silang bumalik sa kanilang mga gawain. Nang tanungin ng dalawang bata ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, sinimulan sila nitong bulihin, na iginiit na merong siyang awtoridad bilang kanilang senior at maaari silang makatikim sa kanya anumang oras na gusto niya. Sa sobrang galit, sumugod ang dalawang batang lalaki kay Master Yuan upang magsumbong, ngunit nakita nila siyang nagme-meditate sa ilalim ng nakakapasong araw. Nang makita ito, kumuha si Junbao ng halaman para lagyan ng lilim ang kanyang master. Gayunpaman, iginiit ni Master Yuan na may buhay ang lahat, at hindi dapat nila saktan ang buhay ng kalikasan para sa kanilang sariling kapakanan. Kasunod nito, ipinahayag ng dalawang bata ang kanilang pagnanais na matuto ng kung fu upang manatiling malusog at maiwasan ang mga bully. Pumayag naman si Master Yuan ngunit pinayuhan silang mag-aral ng kung fu para lamang makatulong sa iba. Kalaunan, nilapitan ng dalawa ang bully na senior, binalot ng tela at binugbog siya bilang kanilang paghihiganti. Bilang resulta, pareho silang pinarusahan, kung saan maghapon silang lumuhod sa ilalim ng araw. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Master Yuan at pinagalitan sila para sa kanilang mga aksyon. Nagkunwari siyang pinaparusahan sila sa harap ng headmaster, ngunit palihim niya silang binigyan ng pagkain. Kasunod nito, ang mga bata ay binigyan ng gawain sa paglilinis ng Luohan Hall. Habang nasa trabaho, nagsanay ang dalawa ng kung fu gamit ang kanilang mga walis. Sa pagdaan ng mga taon, lumaki ang dalawa na magkasama at naging matalik na magkaibigan. Pareho silang mukhang dedikado sa kanilang kung fu practice. Kasama sa kanilang pagsasanay ang pagbasag ng mga tambak ng bato gamit ang kanilang mga ulo, pagmaster ng headstand, pagpractice ng iron palm techniques, at iba pa. Isang araw, nakatanggap sila ng balita na malapit nang ganapin ang kanilang promotion exam. Sa araw ng pagsusulit, idineklara ng headmaster na 4 lamang sa pinakamahuhusay na estudyante ang mapopromote sa Damor Hall para sa karagdagang pag-aaral ng Superior Martial Arts Technique. Sa unang round, itinampok ang tunggalian sa pagitan ni Qinbo at ng isa pang estudyante. Madaling napanalunan ni Qinbo ang duelo, ngunit na-disqualified siya dahil sa kanyang agresibong layunin. Dahil dito, nagalit si Qinbo at ininsulto ang headmaster sa harap ng lahat. Bilang tugon, sinimulan ng master ang pakikipaglaban sa kanya upang maturuan siya ng leksyon. Sinubukan ni Junbao na makialam, ngunit itinulak siya. Sa panahon ng laban, namangha ang headmaster ng matuklasan na si Qinbo ay pamilyar sa Buddhist palm technique. Dahil dito, inutusan niya ang iba pang mga estudyante na i-deploy ang Luohan Pole Formation. Bilang resulta, nagsama-sama ang lahat ng mga estudyante para kalabanin silang dalawa. Sa kabila nito, nagawa pa ring makasabay nina Junbao at Qinbo sa lahat ng mga estudyante. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Master Yuan sa lugar at pinahinto ang laban, na nagpahintulot sa kanyang dalawang estudyante na makatakas. Mas lalo itong ikinagalit ng headmaster, at inakusahan si Master Yuan na ipinagtatanggol ang kanyang mga estudyante. Kalaunan, humingi ng tawad ang dalawa sa kanilang master. Gayunpaman, iginiit ni Yuan na hindi na siya maaaring maging kanilang master at hindi na rin sila maaaring manatili sa templo. Bago umalis, sinabi niyang wala siyang alalahanin tungkol kay Junbao, ngunit si Qinbo ay may competitive personality. Kaya naman, ibinigay niya kay Qinbo ang isang libro na makakatulong sa kanya na makahanap ng kapayapaan. Kasunod nito, umalis na ang dalawa sa Shaolin Temple. Sa sumunod na eksena, makikita sina Junbao at Qinbo na nakikipagsapalaran sa labas ng mundo, umaasang mahahanap ang kanilang mga landas sa buhay. Dahil ilang araw na silang hindi kumakain, nagpasya silang humingi ng pagkain sa mga tao, ngunit hindi sila pinansin ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ng ilang magnanakaw ang panggigipit sa isang matandang lalaki para sa pera. Sa panahong yun, isang babaeng nagngangalang Miss Lee ang lumapit sa mga goons, matalinong ninakaw ang pera, at ibinalik ito sa matanda.
Nang malaman ito ng mga thugs, inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Naganap ang isang labanan ngunit ang nakakagulat, lumalabas na si Miss Lee ay magaling sa martial arts. Noong una, pinabagsak niya ang ilang mga thugs, ngunit mabilis siyang na-outnumbered ng iba pang miyembro ng grupo. Napansin ito ni Junbao at Chinbo at nagpas siyang tulungan siya. Ipinakita ng dalawa ang kanilang husay sa pakikipaglaban at napahanga ang mga nanunood. Gayunpaman, nang mapansin nila ang pagdating ng mga karagdagang tropa, nagpasya silang tumakas na sa lugar. Sa kabutihang palad, nagawa nilang takasan ang mga masasamang tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang mga damit at itsura. Kasunod nito, habang naglalakad ang tatlo sa abalang kalye, biglang nagtakbuhan ang mga tao. Nabunyag na ang gobernador na si Liu Jin, ay dumaan sa bayan kasama ang kanyang mga kawal. Nang makita ito, ipinahayag ni Chinbo ang pagnanais na maging mayaman at makapangyarihan gaya ng gobernador. Gayunpaman, binalaan siya ni Miss Lee na ang gobernador ay isang malupit na pinuno na pumatay ng maraming tao. Kalaunan ng gabing yun, pumunta silang tatlo sa isang restaurant para kumain. Sa sandaling yun, isang babaeng nagngangalang Sholin ang nagsimulang tumugtog ng isang instrumento, at ito ay umakit sa atensyon ni Junbao. Lumalabas na hinahanap ni Sholin ang kanyang asawa, na ilang araw nang nawawala. Samantala, tila nahulog na si Chinbo kay Miss Lee at hindi niya mapigilang mapatitig sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok sa restaurant ni ang kapatid na babae ng gobernador kasama ang kanyang bagong kasintahan, na lumalabas na ang nawawalang asawa ni Sholin. Ang revelasyong ito ay labis na ikinagalit ni Sholin, na nag-udyok sa kanya na makipag-away sa kapatid ng gobernador. Pagkatapos ng mahabang labanan, nakuha ni Sholin ang kalamangan, ngunit ang kanyang asawa, na sabik na magpasikat sa kanyang mayamang kabit, ay hinampas si Sholin ng upuan sa ulo. Nagudyok ito kay Junbao na makialam para tulungan ang kawawang babae. Hinarap niya ang ilan sa mga bodyguard ng kapatid ng gobernador, bago tumakas kasama ang kanyang grupo. Kasunod nito, dumating ang apat sa isang hotel, kung saan nagpasya silang magpalipas ng gabi doon. Kalaunan ng gabing yun, napansin ni Junbao at Chinbo ang isang grupo ng mga rebelde na nagnakaw ng napakaraming ginto sa gobernador. Nang sumunod na araw, nagplano si Junbao at Chinbo para kumita ng pera. Inanunsyo nila sa mga tao na sa halagang 1 sentimo, kahit sino ay maaaring sumuntok sa kanila, at kapag sumigaw sila sa sakit, 3 sentimo ang ibabalik nila. Bilang tugon, binigyan sila ng isang lalaki at ng kanyang mga anak ng mahigit 100 sentimos at pagkatapos ay sinimulan silang bugbugin. Gayunpaman, nagawa nilang tiisin ang pambubugbog ng parang wala lang. Makalipas ang ilang sandali, ang pangalawang in command ng gobernador ay lumapit sa dalawa at humingi ng bahagi ng kanilang kita bilang buwis. Noong una, tumutol si Junbao, ngunit nang pagbantaan sila ng commander, nag-aatubiling ibinigay ni Chinbo ang pera. Pagkatapos ay sinadya niyang magmukhang engot upang mapabilib ang lalaki, na labis namang ikinainis ni Junbao. Nang makita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, iminungkahi ng commander na pumunta siya sa Royal Eunuch, kung saan nag-hire si Liu Jin ng mga bagong recruit. Pumayag si Chinbo na pumunta, ngunit medyo nag-alangan si Junbao. Sa huli, nagpasya siya laban dito, na nagresulta sa paghihiwalay ng dalawang matalik na magkaibigan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang manirahan si Junbao sa restaurant kasama sina Miss Lee, Sholin, at ilang iba pang mga rebelde. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga tauhan ni Liu Jin sa restaurant para mangolekta ng ilegal na buwis, na tila tumaas dahil sa pagiging gahaman ng gobernador. Nang tumanggi si Junbao na magbayad ng buwis, inatake siya ng mga tauhan ni Liu Jin. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit kalaunan ay nagawang talunin ng grupo ni Junbao ang mga tauhan ng gobernador. Gayunpaman, ang isa sa mga kawal ay nagawang makatakas patungo sa barracks upang isumbong sa gobernador ang nangyari. Mabilis naman siyang sinundan ni Junbao sakay ng isang kabayo, ngunit wala siyang ideya kung paano sumakay dito, dahilan para mahirapan at mahuli siya. Samantala, si Chinbo, na ngayon ay naging kawal na ni Liu Jin, ay dumating sa pinangyarihan at tinulungan si Junbao sa pagpatay sa tumakas na lalaki. Tuwang-tuwa ang magkaibigan nang makita ang isa't isa, at nagpalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang magkaibang pamumuhay. Bago umalis, binalaan ni Chinbo si Junbao na lumayo sa mga rebelde, dahil baka malagay siya sa gulo. Isang araw, isang kompetisyon ang ginanap sa Royal Barracks, at ang taong may pinakamahusay na skills sa martial arts ang pipiliin bilang general. Sa panahong yun, isang contestant ang patuloy na tinalo ang iba pang mga sundalo, at inimbitahan ng sino man na labanan siya sa isang duelo.
Sinamantala ni Chinbo ang pagkakataong ito at tinanggap ang hamon ng lalaki. Sa pagkabigla ng lahat, madali niyang natalo ang kanyang kalaban, at patuloy na pinabagsak ang iba pang mga challenger. Kalaunan, natapos na ang kompetisyon, ngunit isiniwalat na si Chinbo ay lumabag sa kanyang ranggo, na humantong sa kanyang diskwalipikasyon bilang isang sundalo. Sa sumunod na araw, nagmamadaling pumunta si Chinbo sa restaurant para ipaalam sa kanila na nalaman na ng gobernador ang tungkol sa pagpatay sa mga kawal, at nagpadala siya ng mga tropa para hulihin sila. Dahil dito, nagsimulang mag-impake ang grupo at agad na tumakas sa restaurant. Gayunpaman, nahuli ang may-ari ng restaurant at pinatay siya ni Liu Jin. Kalaunan, nagpa siya sina Chinbo, Junbao, at kanilang mga kapwa-miyembro na patayin si Liu Jin sa pagsisikap na wakasan na ang patuloy na karahasan. Pinaalam ni Chinbo na ang karamihan ng mga sundalo ay aalis para sa pagsasanay sa loob ng ilang araw, at ito ang pinakamagandang oras upang isagawa ang kanilang plano. Sa sumunod na eksena, sina Junbao at Shulin ay nag-assemble ng mga lokal na rebelde, at pagkatapos ay sumugod na sa barracks ng gobernador. Maingat silang dumaan sa mga quarter, ngunit napaligiran sila ng mga sundalo. Sa sandaling yun, nabunyag na si Chinbo ay nag-set up ng isang bitag laban sa mga rebelde at pati na rin sa kanyang matalik na kaibigan, upang ipakita ang kanyang katapatan sa gobernador. Hindi nagtagal, daan-daang sundalo ang naglunsad ng pag-atake sa kanila. Sinikap ng mga rebelde ang kanilang makakaya na labanan sila, ngunit sunod-sunod silang pinatay ng mga kawal. Sa gitna ng kaguluhang ito, dinukot ni Chinbo si Miss Lee dahil gusto niya itong maging kasintahan. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na labanan, kinuha si Shulin bilang isang hostage, habang si Junbao naman ay nagawang makatakas kasama ang isang rebelde. Bilang resulta, humanga ang gobernador sa katapatan ni Chinbo, kaya itinalaga niya siya bilang Royal Lieutenant. Pagkatapos ay inutusan niya si Chinbo na hikayatin si Junbao na magtrabaho para sa kanila at patayin siya kapag tumanggi siya. Sa kabilang banda, hindi nasisiyahan si Junbao at galit na galit siya kay Chinbo. Sa loob ng Royal Barracks, nilapitan ni Chinbo si Miss Lee at sinimulang ipilit ang sarili sa dalaga. Sa sandaling yun, dumating ang gobernador at hinikayat siya na hindi dapat isinasakripisyo ng sundalo ang kanyang career para sa isang babae. Dahil dito, agad na pinatay ni Chinbo si Miss Lee upang patunayan ang kanyang debosyon sa mga salita ng gobernador. Sa sumunod na eksena, makikita na si Shulin ay nakakulong sa kustodiya ni Chinbo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Junbao sa lugar upang iligtas siya. Ayon sa utos ng gobernador, sinubukan ni Chinbo na kumbinsihin ang kanyang kaibigan na sumali sa Royal Army at yumaman tulad niya. Gayunpaman, tumanggi si Junbao at ipinahayag ang kanyang matinding pagkadismaya kay Chinbo, na pinagtaksilan ng kanyang pinakamalapit na kaibigan para lang sa pera. Ang mga salitang ito ay nagresulta sa isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang dating matalik na magkaibigan. Sa unang ilang minuto, hindi nila magawang saktan ang isa't isa dahil pareho silang magaling sa martial arts. Sa panahon ng laban, nagawang mapalaya ni Junbao si Shulin ngunit nasugatan siya sa proseso. Sa kabila nito, kahit papaano'y nakatakas ang dalawa sa barracks. Kalaunan, dinala ni Shulin si Junbao sa isang ligtas na lugar at tinulungan siya sa paggamot sa kanyang sugat. Gayunpaman, dahil sa impeksyon mula sa sugat, nagsimulang kumilos si Junbao na parang isang baliw na pasyente. Sa kabila nito, inalagaan siya ni Shulin sa loob ng 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, sa pag-asang gagaling din siya. Sa sumunod na eksena, inutusan ni Chinbo ang lahat ng mga sundalo na magsanay ng kung fu. Pinadaan niya sila sa ilang nakakapagod na pagsasanay, at sinabi na ang mga hindi sumunod ay kaagad na papatayin. Kalaunan, nilapitan ni Chinbo si Liu Jin at ibinigay sa kanya ang napakalaking halaga ng ginto na nakuha niya mula sa mga rebelde. Nang makita ito, humanga ang gobernador at hiniling sa kanya na samahan siya sa kabisera. Isang araw, biglang naalala ni Junbao ang mga salita ni Master Yuan, kaya sinimulan niyang basahin ang aklat na ibinigay ng kanyang master para magkaroon ng kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, bumuti na ang kalusugan ni Junbao. Sa loob ng mga pahina ng libro, nalaman niya na ang isang umiikot na bola ay maaaring patalsikin ng iba pang mga bagay na bumangga dito, ngunit ang bola mismo ay mananatiling stable at matatag. Naintindihan din niya na kahit nasa katahimikan, meron pa ring movement na nangyayari. Ang mga insight na ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na lumikha ng bagong estilo ng martial arts na gumagamit ng malambot at pinong paggalaw upang ma-counter ang lakas at bilis. Sa ibang lugar, tinanong ni Chinbo ang ilang taga-nayon tungkol sa lokasyon ni Junbao, at pinatay ang sinumang tumangging ihayag ito.
Nang malaman ito ni na Junbao at Shulin, nagpasya silang harapin na ang gobernador at wakasan na ang kanyang kalupitan. Sa sumunod na eksena, makikita si Liu Jin na naglalakad sa lansangan kasama ang kanyang kapatid na babae at ilang mga kawal. Nang hindi nila inaasahan, biglang nagpakita sina Junbao at Shulin at tinambangan ang grupo ng gobernador. Si Shulin ang nakipaglaban sa gobernador, habang si Junbao naman ay hinarap ang kapatid niyang babae at pati na rin ang mga kawal. Naging mabangis ang kanilang laban, at ang magkabilang panig ay nagpakita ng pambihirang kasanayan sa martial arts. Ngunit sa huli, ang mabubuting tao ang nagwagi sa laban. Kasunod nito, hinuli ni na Junbao at Shulin ang gobernador bilang bihag at kinaladkad siya papasok sa barracks. Nang makita ito, sinubukan ng mga kawal na makialam, ngunit itinutok ng ating mga bayani ang kanilang mga espada sa leeg ni Liu Jin at inutusan silang umatras. Hindi nagtagal, lumapit sila kay Chinbo at nagpalitan ng ilang maaanghang na salita. Pagkatapos nito, nagsimula siyang makipaglaban kay Junbao, iniisip na siya pa rin ang mas superior na fighter. Gayunpaman, nakikipaglaban ngayon si Junbao gamit ang isang hindi pa nakikitang estilo, na tinatawag niyang Tai Chi. Sa kanilang tunggalian, nagawa niyang makounter ang lahat ng mga pag-atake ng walang kahirap-hirap. Nang malapit ng matalo si Chinbo, inutusan niya ang mga kawal na atakihin si Junbao. Gayunpaman, si Liu Jin, na hawak pa rin ng gobernador, ay pinagbawalan sila na lumapit. Labis itong ikinagalit ni Chinbo kaya pinatay niya ang gobernador upang magkaroon ng ganap na kontrol sa mga kawal na nakapaligid sa kanila. Nang masaksihan ito, sinimulan ng mga kawal na tawagin si Chinbo na isang traidor at sa halip ay nag-cheer para kay Junbao. Pagkatapos ay hinayaan na sila ng mga kawal, at iniwan ang kapalaran ni Chinbo sa mga kamay ni Junbao. Dahil wala na siyang mapupuntahan, humingi ng awa si Chinbo, ngunit tinapos siya ni Junbao, na epektibong tumapos sa lahat ng kaguluhang ito. Sa huling eksena, naghiwalay na sina Junbao at Shulin, at ibinalik ng ating bayani ang abo ni Chinbo sa Shaolin Temple. Kalaunan, nagtayo siya ng sariling paaralan sa Wudang Mountain, nagkaroon ng maraming estudyante,